Erika, good evening. Info. Nasa bahay ka na? Gabix. Ay, Gabix. Ryan. Yes po. Sipon tayo. Ano no? Sipon tayo. Saan? Kailan? Gusto ko yan. Ayun! Oy, grabe Tara. sila oh! Tara na. Nakita ko. Karan na, prayer meeting. Oy! Grabe! Nagutom. Naglaway Active daw tuloy po, ako hindi oh! out. Naglaway tuloy ako! Grabe oh, naglaway ako oh! Pambira yan oh! Sorry. Naglaway bigla ako! Wait lang. And then naglaway kasi si daddy na naalala ko yung lasa naglaway ano yung bunganga ko, wait lang. Maganda yan, magandang Sorry na. lason Sorry yan. na. Naglaway tuloy bigla ako. Buti na lang di nakita sa video yung tulo ng laway ko. Anyway, masarap na lason yan ah. Sige, habang nandiyan kayo, tayo po ay tigil na lang natin to, punta na lang ako dyan. Tigil na lang, pwede. Tigil Okay, na lang. sige po, ay Ate Mila, okay ka na po ba? Kamusta ka po? Nakamute po kayo Ate Mila. Mami. Okay lang po. May ubo lang konti. Pagaling po Ate Mila ha. Po, salamat po. Sige po. Alright, sige po, tayo po yung magsimula na po para po hindi masayang hahabol pa ako. May hahabulin ako. Anyway, good evening po sa inyo lahat. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene. This Friday night prayer meeting this October 4, 2024. At ako po yung nagagalak dahil po tayo ay nandito sa panahonang ito to worship the Lord our God in spirit and in truth. And before we start po, syempre, ano po muna tayo? Meron po bang gusto mag-share na kanilang praise report or Thanksgiving item sa gabing ito? Meron po bang gusto mag-share na kanilang praise report or Thanksgiving items po? Sige, ako na lang po mauna. Ang praise report ko or Thanksgiving items ko po is one is natapos na po ang mga exam ng dalawang bata. And okay naman po as far as I understand is okay naman po ang kanilang mga exams. Salamat sa mga teachers and syempre kay Faye na tumutulong sa kanila as they review for the first quarter exam. And my second pasasalamat po is bayad na ako sa Pastor's Camp. Ay nakasama po ako sa Pastor's Camp, nabayaran ko na po and makaka-join ako sa Pastor's Camp. Yun, isa sa mga ko kasi makakasama ko ang aking mga kasamahang pastor sa panahong ito. And last na praise support ko or Thanksgiving ko is yung preaching ko. I hope na-encourage, na-challenge, and enjoy kayo sa preaching ko last Sunday ba yun? Yeah, I think last Sunday. And I hope tayo ay manatiling mag-trust sa ating Panginoon. So, alright. Meron pa po bang gusto mag-share kanilang Thanksgiving or praise report? Merong mga chat po. Tingnan natin. Okay. Kay Rika, praise report. Done na po ako sa outtaking. Kukuha na lang ng PRC ID. Yes! Hallelujah! Amen! Slowly adjusting sa work. Oo, kasi nasa MaxiCare si Rika ngayon. Thank you Lord for healthy work environment. Features sa PEP PH Entertainment News. O nga, binasa ko yun. Ang haba eh. Ang haba ng ano ba ang tawag doon? Nung vlog of post ng PEP PH. And I enjoy reading it. Marami lang ads.
na habang binabasa. But praise God sa mga victories and success na naharap ng ating kapatid na si Rika. So again, congratulations. And I think last Sunday may nag-exam din siya ulit. Waiting tayo sa balita no yon. Alright, kay Ate Chris, praise God, nakauwi kami ng safe from Baguio kahit nagloko ang car namin nung last day. Congratulations Rika, sana matreat mo naman kami ni Pastor John Ray sa kainan. Oh. Ako, after nito, baka umalis ako, hahabol ako. Joke lang. Alright, so without further ado, let us pray. May I ask Mommy to lead us in a prayer this evening. Mami, pwede ikaw mag-pray? Hello? Kaya ba? Wait lang daw. Sige, ako na lang sige, ano? Alright. Okay, let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa lahat-lahat. Marami po kaming pasasalamatan sa inyo, Panginoon, dahil alam namin, utang namin sa inyo ang buhay namin. Kaya Lord, patubayan mo po kami sa lahat ng mga ginagawa namin. At saka i-bless po at saka i-guide ang mga plans namin. Lord God, i-bless mo si Pastor Mickey na siya mag-share sa gabing ito. Give him wisdom, Lord, na nanggagaling sa inyo. And also bless us, God, na sana may mag-take away kami sa message niya tonight. Kaya Lord God, we offer everything to you today. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright, amen. Maraming salamat, Mami, for opening us in prayer. And good evening po sa ating lahat. Kay Rika, Ryan, Leng, and Ryle na nandyan. Ate Mila, kay Ronald, kay Ate Junilyn, kay Mama Papa, kay Faye, kay Ate Chris, kay Mami, and syempre sa lahat ng ating nandito. So, tapos na po tayo sa 16 Articles of Faith of the Church of the Nazarene. So, ito po ay isa sa mga lesson namin sa class ko sa APNTS, and I want to share it to you, and I hope that many of us may have the opportunity to use it and to learn from it. So, ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Mahaba po, marami po yan. So, topic by topic po tayo. And ito po is share my life with others, or ang inaano po natin po dito is yung accountability partner. So, basahin lang po natin to saglit. Babasahin ko po to sa inyo para mas maintindihan nyo. So, sabi nga daw dito ni Robert Mulholland suggests that spiritual formation is about being transformed into the image of Christ for the sake of others. Keeping company with Jesus is not just a private spiritual act, it is the way we share the Trinitarian life of God with others. So alam naman po natin na no man is an island. Everyone needs someone to encourage, to motivate, to challenge, and to rebuke if needed out of love. So, tandaan po natin na we are not created alone. We are created with a company. So, again, katulad ni Adam, hindi po siya nag-isa. Kasi sabi nga sa Bible, as God saw that it is not good for a man to be alone. So, He created a helper, or yung kasamahan ni Adam sa Eve, to help and to be with him. So, it is necessarily that we are not alone. Di po tayo dapat maging loner because we are communal people. We communicate and we nakikipag-ano tayo sa ibang tao. We are meant to live in community in the same way God does. In the company of others, we make our journey and learn to tell truth about ourselves. So, isa po sa mga ng accountability, part ng accountability is you being true to your accountability partner. This is making yourself vulnerable to other people. But take note, Andre, take note po, hindi mo po to sinasabi sa lahat ng tao. You become vulnerable to your trusted people na pwede mong pagkatiwalaan. Hindi po bara-barang sabi, kasi siyempre alam naman po natin may mga marites,
kahit nasa church yan, kahit na leader yan, minsan may marites na baka maikasama mo pa. So, you have to have discernment from the Lord to pray, to have these accountability partners. O, pwede isa, pwedeng marami, nasa sa inyo naman po yan. So, ayan in the company of others, we make our journey and learn to tell the truth about ourselves. Interacting with others, we learn the vulnerability of giving and receiving love. So, nakikita po natin yun. We learn the vulnerability of giving and receiving love. The S discipline connects us with this loving one another life of Christ's body. The body of Christ is not something we created. So, the body of Christ is hindi daw tayo ang gumawa niyan. Kahit yung Light of the Mountain yan, kahit na lupa, bahay, and finances ng church yan, nag-cooperate yung church, hindi po tayo yung gumawa niyan. It's already is created na by God, by Jesus. Paul says, because there is one loaf, we who are many are one body, for we all partake of the one loaf. Sabi sa Corinthians 10:17. Sharing our lives with others is always a risk. Yan po yung sinasabi ko, na hindi po natin sinasabi to sa kanino man. Let me give you an example or illustration. One time, ako ay, kasi trusted ko naman yung taong ito, or trusted ko naman tong taong to, so sinabi ko yung sama ng loob ko, yung problema ko, yung temptations ko, not realizing that this person that I trusted will be the one who will be the one na magiging ano ba yun, parang kumalat yung mga hinanakit ko. So, syempre, learn from the mistake. So, medyo naging closed door ako. But I realized, kung mapapansin nyo po, my life is an open book. When I'm angry, nakikita nyo yan, pinopost ko yan. When I'm happy, pinopost ko yan, and etc. etc. So, it means that I intentionally make my life vulnerable to others. I make my life reachable to others, and I make my life na ano ba, pag ganyan din ako, parang ganun ba? Paano ba explanation nun? Anyway, so, sharing your life with others is always a risk. Pwede itong ikalat, pwede itong, katulad ng isa, may isang pastor din, hindi lang naman ako, marami to. Kasi even as pastor, we need accountability partners. Yes, we have our wives, wife, tama bang wife? We have, nandiyan yung aming other half, but may mga ibang bagay na hindi mo kayang sabihin sa asawa mo eh. So, madaling masabi sa ibang tao kaysa sa alam niyo, do you understand what I am trying to say? But the problem if hindi to talaga katala ng Diyos na maging accountability partner mo, there is always a risk, because they know your secret, they know your weaknesses, and they know your temptation na minsan ginagamit to. So, ito nga yung kwento. Yung pastor nagsabi dun sa accountability partner niya na meron siyang struggle sa ganito, and lo and behold, after 1 week, kumalat na yung pastor na nito is may ganitong klaseng issue, na may ibang babae daw, na may ibang asawa daw, may ibang anak, tapos problema na, which is not true by the way. Pero dahil kumalat ito, and ayun nga, so nagkaroon ng chismis, etc. So misinterpret, so masakit, diba? So we have to be really careful who we become vulnerable to. Kasunod sa asawa natin, we have to be vulnerable. Hindi pwedeng ano ka na macho na wala, ganun ka. We have to be vulnerable to our wives. Yung wife din dapat maging vulnerable sa asawa. Kasi nga, we are partners. Hindi lang to fling. It's not a contract-based relationship. It is life and death relation, hanggang life and death relationship. So dapat open ka sa asawa mo, and your asawa open din dapat sa iyo. Kung napag-uusapan niyo about pera na hindi nag-aaway, which is madalas nag-aaway pag usapang pera, napag-uusapan niyo dapat yung sexual desires, sexual activities nyo na hindi nahihiya.
But most of the time, ayaw pag-usapan, ayaw, ano kasi tandaan nyo po, wala namang minor dito. Tandaan po natin na bilang mag-asawa, there is this sexual responsibility. Hindi mo pwedeng ipagkalit o ipagdamot to. Ano natin to bilang mag-asawa. This is a gift of God to marriage. Hindi to outside of marriage. This is marriage. Gift yan ng Panginoon. So, dapat na pag-uusapan nyo rin yan. Dapat na pag-uusapan nyo yung futures nyo. Na pag-uusapan nyo yung mga weaknesses nyo, yung strength nyo na hindi nagko-compare sa ibang tao, hindi nag-aanuhan. Alam mo yun? Dapat open kayo. Sa accountability partner nyo, parang ganun din in a sense. Siyempre sa asawa, iba eh. Pero may mga ibang bagay na hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo. And hindi ko na kailangan sabihin yun. Pag sa may mga asawa dyan, I think you know what I mean. Diba? So, itong accountability partner na to is dapat, sabi dito, authenticity. Authentic dapat yung tao, yung relationship nyo. Alam mo, mapagkakatiwalaan mo siya. Interdependence and being known come with the cost. But the alternative to paying the cost of living one another life is to live cut off from God. By appropriate opening ourselves to each other in the presence of Christ, we discover way to lay down our lives for our friend. Diba? We learn how to become safe people who bring God's welcoming embrace to them. So, yan yung ating pinaka-konteksto. So, sabi nga ni Lucy Shaw, the place of life and our preoccupation with unimportant things take so much of our attention that signifies things like taking time to develop friendship, to read and pray, to listen to God. This all gets sacrificed on the altar of good works and Christian busyness. So, yun yung mga nangyayari na sa sobrang busy daw natin, sa sobrang dami ng schedules, ng deadlines, ng mga kung ano-anong happenings, inside and outside of church, inside and outside of the work, inside and outside of the family, na nakakalimutan na natin i-develop yung time natin para sa mga kaibigan natin, to be with them, to talk to them, na walang, alam niyo yung isa sa business or sa leadership na nandito sa business. Pag may ka-meeting ka, at yung cellphone nakalabas, ibig sabihin po nun, yung ka-meeting mo, hindi importante sa'yo. Alam niyo po ba yun? Kasi kami madalas nasa meeting. So, kami, pag importante sa amin, si Mami, importante sa amin, yung meeting na yon, yung cellphone namin nasa pocket namin or nasa bag namin. Because that meeting is important. Pero pag hindi masyado importante yon, nakalabas na yung phone namin. And we fidget around it from time to time. So, ganun din po sa atin sa iba eh. Our time with God is important na dapat hindi nakasagabal yung cellphone. Our time with our family is important. Dapat hindi puro cellphone. Our time with our accountability partner is also important because dito mo, katulad sa amin sa class namin, meron kaming tinatawag ng Wesley Band. And in this Wesley Band Fellowship is nasasabi namin yung sama ng loob namin, yung galit namin, yung temptation na nangyari sa amin within the week without prejudice, without being judged. Ang ginagawa namin, we pray for each other, we motivate, we encourage, na nakaka-relate na sila, even them, nare-realize na yun, whether sa pera ba yan, sa character, personality, nagagalit ka ba, napapalo mo ba, naiinis ka ba sa ibang members ng church mo, na frustrated ka ba sa church mo, etc. Napag-uusapan namin yon, and we pray for one another without prejudice and being judged. Ganon din po sa accountability partner. Now, sabi nga dito, accountability partner, ang desire natin sa accountability partner is to give a regular and honest account of our choice, priorities, and temptation to a godly and wise companion who points me to Christ. Take note, to a godly and wise companion. Hindi po naman necessarily kailangan matalino, but alam mo yung may discernment, kasi yung maano mo nung wise eh. Now, the definition ng accountability partner is having accountability partner means that I appropriately and reciprocally disclose struggles, failures, and temptation to a godly friend who is committed to asking hard questions, willing to challenge and given the encouragement and prayer.
ito yung mga kailangan natin na ask the hard question to us. May ibang tao kasi na ayaw magsalita kasi baka ma-offend ka, magalit ka, at mawawala yung friendship nyo. But in this people, in this sense, kaya niya sabihin na, Pastor Mickey, mali yung ginagawa mo eh, dapat ganito siguro. Magkakaroon lang tayo ng ganong conversation if I trust you and meron tayong relationship built on this accountability. And take note, as pastor has accountability to you and you have your accountability to us as your pastors. So, it's a two-way relationship. Now, iba rin tong ikaw mismo may hahanapin kang iba na accountability partner mo na with intimacy. When I say intimacy, ito yung talagang you can talk to this person, you can ask this person those hard questions na hindi ka nahihiya. Again, nahihiya lang naman tayo because nahihiya tayo mag-open sa ibang tao because we are afraid to be judged and to be maano tayo ng prejudice. Now, sabi naman sa scripture, sorry kung medyo lesson based ang dating ha, but I think this is very important to us Christian kasi ikaw ba, tanong ko, may accountability partner ka ba? O, see? Meron ka bang tao na nakakausap mo, nasasabihan mo ng problema mo, nasasabihan mo ng mga temptation mo, whether babae na ano ka ba sa babae, sa lalaki, sa pornography, magmura, pumatay ng tao, magsubok ng drugs, may nakakausap ka ba mga ganitong tao? Kasi kung may nakakausap ka ng mga ganitong tao, then good for you. But paano yung iba na walang nakakausap, na kinikimkim yung puot, yung galit, yung stress, yung depression, yung regrets, yung problema. Ang masakit nun is pwedeng sumabog eh. Wala kang di mo ma-vent out. Hindi mo ma-pour out yung stress na to, which is pag na ano yun, either maano mo sa yung yung frustration mo mabigay mo sa asawa mo, sa anak mo, your work, ang performance mo sa work because di mo nga malabas to, ma-vent out to, na burn out ka, yung work mo hindi na effective, efficient, yung worship mo sa Panginoon is limited, parang pilit, parang di ka nag-i-enjoy, etc. etc. Because di mo na-vent out eh. So these people, minsan di mo kailangan magsalita eh. You have to listen to them. Then, if tapos na sila mag-vent out, that's the time na ikaw yung magbibigay ng encouragement, ng motivation, and the challenge that we need to hear. Kasi yun ang importante, hindi mo naman kailangan na, hindi mali ka, hindi natin kailangan ng ganun eh. Ang kailangan natin is, we may ma-understand tayo, diba? Kaya nga, this is really an intimate relationship with other people. Hindi mo kailangan asawa mo naman to. Hindi mo kailangan kapatid to. Mas ganda nga kung ibang tao. And sometimes, this is your pastor. Sometimes, this is your leader. And syempre, lalaki sa lalaki dapat, babae sa babae, para iwas issue at iwas din sa mga kung ano-no. Pero if you trust this opposite sex na magiging tapat at totoo, kasi FYI, pasensya to tell you, may mga panahon kasi na even pastors, even church leaders, nai-inlove eh. Nai-inlove sa ka-accountability partner niya in the opposite sex. Meron kaming kilala sa ibang church, not Church of the Nazarene, ibang denomination ng church, is may accountability partner siya na babae. Pastor to, accountability niya yung asawa, or humingi ng advice palagi yung asawa sa pastor. Na nagka-developan yung dalawa, tinanggalan ng lisensya yung pastor, nag-live in, tapos nakipag-divorce siya doon sa asawa niya. May mga ganyan nangyayari. So kaya ethically speaking, pag may ganyan ka, lalaki sa lalaki, babae sa babae. But may but doon. Iba syempre yung if you really trust this person na credible tong taong to na hindi ka ipapahamak. That's why it's really is important yung trust. Because if you do not trust the person, di ka naman makaka-open sa taong yun eh. But again, you have to have discernment. Okay? Discernment. Delikado rin kasi talaga. So, ethically speaking, dapat lalaki sa lalaki accountability partner mo and babae sa babae. But syempre, hindi naman lahat ng case kaya yun eh. Lalo na pag small church lang. So, kaya kailangan usually,
Pag si pastor kausap mo, may kasama ka. O may kasama si pastor na ibang tao. Hindi pwedeng kayong dalawa lang. Lalo na pag opposite sex kayo. Ganon din sa leader mo. Kung kunyari lang si Rika kakausapin si Ronald. Hindi pwedeng silang dalawa lang. Dapat either kasama si kuya niya or si Leng, si Rika kasi si Ronald, or si Ronald si Eloise kasama si Rika na maggaganon. So parang ganon. But again, depende pa rin yan. But to ethically speaking, as much as possible, kung lalaki ka, lalaki rin yung accountability partner mo. Kasi may mga hindi tayo pwedeng sabihin sa, 'di ba? Alam niyo naman, may mga kunyari may ganito kang struggles. So hindi mo naman pwede, o may ganito kang problema, hindi mo naman pwede sabihin sa ibang. So again, discernment, kailangan pinag-aaralan yan at dapat sabihin mo sa pastor mo. Para yung pastor mo alam din para mag-guide kayo ng tama. Kung si pastor naman yan, katulad kung ako, magiging accountability partner niyo ako, most of the time, dapat kasama ko si Andre, or si Aubrey, or si Faye. Hindi pwedeng tayong dalawa lang. Kasi, again, ethically, mali yon, bawal yon. Alright? Next, so scriptures, sabi sa James 5:16, therefore confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. So, again, kailangan po natin ng tao na pinagpipray tayo. We are not an island. No man is an island. So, we need other to pray for us. We need other to speak. May kausap ka. Diba usually, kailangan mo may makausap ka lang. May malabasan ka na ng problema mo na hindi ka na-judge, na hindi ka na ng prejudice, etc. na yan. Sabi sa Galatians 6:1-2, brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritually should restore him gently. Gently. But watch yourself, or you also may be tempted. Yan yung sinasabi ko. Carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. Diba? Carry each other's crosses sa ibang translation. Sabi naman sa Hebrews 3:13, but encourage one another daily. Kaya kung makikita nyo po, hindi naman daily, from time to time, I chat sa ating GC. Minsan nagpa-private message ako. And this is to encourage us daily. Kasi kailangan sometimes we need just that one push to have a better life or to have a better day. Sometimes kailangan lang natin ng konting push from someone we trust and someone we love so that we may have this courage, the strength to fight the good fight of faith. As long as it is called today, so that no one of you may be hardened by sin's deceitfulness. Ayan. Now, practice include authentic self-revelation and confession with one another. Hindi lang to ikaw lang nagsasalita. Dapat parehas kayo. Parehas kayo truthfully. Hindi po pwede itong fabricated na mga words. Dapat truthful to, authentic. Giving and receiving correction and inputs, insights. And that is really, I'm happy kasi minsan most of the time si Rika ang aking nagko-correct sa akin, and because that I have been corrected by this person, nare-realize ko, bakit tama nga siya. So, naaayos ko, na-adjust ko. So, I'm thankful and grateful for this kind of people. Praying for one another, this is one important thing for us Christian in our accountability partner. Is we have to pray for one another. Kahit di mo naman accountability partner yon, you have to pray for it. Because we are a church, we are a community, we are brothers and sisters in Christ, we are Christians. We need to pray for one another. So again, tanong ko ba, may accountability partner ka ba? Sunod, nagpipray ka ba pa sa ibang tao? Pinagpipray mo lang sarili mo? Or baka hindi ka na nagpipray? We have to pray for one another. Regardless of alam ng tao na pinagpipray mo siya o hindi yun importante. Kaya minsan ako, nagpipray ako, hindi ko sinasabi. Pero nagtatanong lang ako, what's your prayer request? Ano po pwede ko pag-pray? Meron po ba yung mga prayer concern? Pinagpipray. Minsan, sinasabi ko mismo that I'm praying for you. Bakit? To encourage them na may nagpipray sa kanila, hindi sila nag-iisa. Pero syempre, hindi naman kailangan palaging sabihin yun. Tama? So, praying for one another is very important. Next is contacting one another in times of temptation and needs. We have to, ayun nga,
kinakamusta mo dapat sila. Naalala nyo yung message ni Rika? Ay, nawala si Rika. Baka nawala ng internet. So, kailangan we intentionally reach out to these people. Although, syempre, hindi naman tayo manghuhula, hindi naman natin alam kung kailan, di ba? But, constantly, dapat, habitually, we contact or kinakamusta natin ng ibang tao. Lalo na pag alam natin may problema sila at meron silang kinakaharap. Pwede doon ka muna sa labas. Doon ka muna sa labas, please. Doon ka muna sa labas, please. Labas ka muna. Alam mo, kinig daw ako, kinig ako. Ang ingay mo. Okay. O, diyan ka lang sa gilid. Ano ka lang. So, sunod. God-given fruit. Keeping company with Jesus no matter what happened. Knowing the truth of being a beloved child of God in community with another. Loving the truth and living in freedom. Yun ang kailangan natin, freedom eh. Freedom from guilt, freedom from resentment, freedom from sin, freedom from the noise, freedom from... Yan ang kailangan natin. We need freedom and we only can achieve freedom within the presence of the Lord. In Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. Experiencing God's love and forgiveness more fully through the love and acceptance of the faithful friend. Being aware of how denial, realization, and blame take over your life when left to you own self-assessment. Being free from pretense and dishonesty. Being humble. Sharing your motivation, goals, and priorities with another who can help you keep these things in line with biblical values. Yan ang kailangan natin. Dapat in line lagi sa Panginoon ang ating mga ginagawa. Having appropriate interdependence, self-disclosure, and trust. Yan. So, meron pa tayong 30 minutes. So, bakit ko to yes, this is para siyang lesson type. Para siya nagiging Bible studies type na tayo from our regular prayer meeting. But I want to emphasize on this accountability partner po kasi. We need someone to be with us, especially when we are feeling down. I think most of us will agree. Pag may problema ka, hindi mo alam ang gagawin mo, we need people to be with us, to pray for us. Na kasi minsan, sometimes we feel powerless, sometimes we feel worthless, sometimes we feel that we are lost, we doubt, we fear, ang bilis natin mataranta, ang bilis natin uminit ang ulo, and every one of us experienced it, sometimes lahat sabay-sabay. And we need people we can trust, people who we consider our accountability partner to pray and be with us at siyempre at those crucial times. At nasa na yung akin. So, ito na po yung pinakano natin and may mga questions tayo and I want sana makaparticipate tayo through chat or mag-unmute kayo. Sabi nga dito, we were not meant to live as self-reliant, independent operators. Yet, many of us choose to live this way because we are afraid of vulnerability, which is true. Takot tayo maging vulnerable. Being known scares us. Diba? Malaman ng tao yung ano ba talaga, yung sino ka ba talaga, ano ka ba talaga. Natatakot tayo malaman ng totoo eh. But again, admitting feeling or failure shames us. Somewhere life taught us that openness was dangerous, so self-protection becomes huge. Diba? Ang mundo kasi is pinaparan natin na hindi tayo pwede maging vulnerable o maging mahina. Kailangan lagi tayong malakas. Dapat lagi tayong alpha male. But that is not true. Sometimes we need to be vulnerable to the right people so that we may be free from the shackles of the temptation of this world, or the lies and deceit of this world. Fences defense keep people at arm's length. Being competent and in control keep us our weakness and struggle out of reach of others. So minsan hindi tayo natutulungan ng ibang tao because hindi nila alam kung paano tayo tutulungan kasi ayaw natin magpatulong minsan. Sinasabi natin na gusto natin ng tulong pero ayaw natin magpapasok ng ibang tao para matulungan tayo. Gets? Diba? Totoo yan. No wonder we feel alone when we struggle with loneliness, temptation, and pain. The walls around us are thick. Furthermore, the effort we pour into image maintenance separate us from who we really are. Hiding the real me from others sadly hides the real me from us. Image management pretense
it is a lonely, disease road. Clearly, we were not designed to journey alone. Without trusted friends, we wither and sometimes die. Without trusted friends. Hindi mo kailangan ng maraming friends. Kailangan mo na kahit may isang o dalawang kaibigan ka lang, okay na. Hindi mo kailangan maging kaibigan lahat. Kasi lahat na yon hindi mo talaga tunay na kaibigan. Kahit may isa ka lang basta totoo and trusted mo ng kaibigan, that is already gold or diamond. God created us from community and interdependence with Him and with others. God is never alone. He is Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And we are created in this interdependent image. We need others. Okay? We need others. Imagine, sa auditing firm ng FBD ba company CPAs, kung si Mami lang nandun, sa tingin nyo ba tatagal ng 30 years yan? No. Mapapagod siya, mababurn out, baka umabot na ng 5-10 years yan. Mamamatay na yung business na yan. Because di natin kaya mag-isa. We need others. Sa tingin nyo ba ang Light of the Mountain Church of the Nazarene, if si Pastor John Ray lang nandyan, lalaganap ang simbahan natin? No. Pastor John Ray needs people. Pastor John Ray needs leaders. Diba? Sa tingin nyo ba sa family, pwede mo sabihin, I am a happy family kung ikaw lang mag-isa? No. Kailangan mo nandiyan yung asawa mo, nandiyan yung anak mo to be considered a happy family. Or kung ikaw anak mo, consider sa happy family. Asawa mo ikaw, consider sa happy family. O. Pero kailangan may kasama ka. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Diba? Nanalo ka ng championship. Sabi natin, nanalo ka ng championship sa chess. Pero ikaw lang naman yung mag-isang lumaban. So, what's the point, diba? We need others to enjoy. Katulad namin ni Andre. Pag maglalaro si Andre, ayaw niya maglaro mag-isa kasi tinatamad siya, boring daw. So, kailangan niya kasama ako o kasama niya yung friends niya para makonsider niya na masaya. We need their wisdom in unmasking defense mechanism that keeps the truth at bay. Many of us cannot get through a day or a relationship without falling back on realization, denial, and blame. And our blind spot hinders us from recognizing how manipulative and hurtful these defenses are. However, what we cannot see is often bluntly visible to others. Diba? Ibang tao makakasabot ko niya sa sermon ko. Minsan di ko alam kung okay ba to, good ba to, o boring ba to. Ibang tao makakasabi, kaya nga feedback is very crucial to marketing. Marketing and sales, ang feedback po pinaka-importante sa kanila. Paano nila babaguhin yung product nila, paano nila ipoportray yung product nila na mas maayos para sa consumer. Kasi kung walang feedback po, sa tingin nyo ano nangyari? Kunyari, sa ano bang naging major issue na sabihin natin, kung walang nag-feedback sa example na lang, sabihin natin, kung walang nag-feedback sa Apple, na pangit yung ganito nila, dapat ayusin nila. Sa tingin nyo ba ang Apple gaganda? Parang gano'n, diba? Or Bill Gates. So Microsoft, kung may walang nag-feedback na masyadong mahal to, kailangan natin baguhin to, sa tingin nyo ba magiging maayos ang Microsoft ngayon? Hindi. Kailangan kasi natin ng feedback ng ibang tao. Even leaders need feedbacks. So that, katulad ko, may nag-feedback sa akin. Usually, hindi ko matanggap kasi ang pangit ng pagkakasabi. Pero may iba na na-explain niya na ganito kasi, dapat ganito, naiintindihan ko. Hindi ako nagmukhang pinahiya, hindi ko naramdaman na para akong nilait. So I can accept that feedback. So naaayos ko ngayon yung kailangan kong ayusin. So without their help and love and truth, we will never know the taste of real freedom. Oh, yun. Nasaan na ba yung aking yan? So wag na natin basahin to, hindi nyo na kailangan malaman. Hindi, kailangan nyo pa malaman pala yung iba. Ito, accountability partners help us face into truth of who we are in Christ. They help us face down the lies that shape us. Kasi alam naman natin, meron tayong facade na ginawa para sa ibang tao. Tama? Naniniwala ba kayo doon? Or napakabanal mo na? Lahat tayo may facade. At yung facade natin, yung pinapakita natin sa ibang tao. Kasi pagpapakita natin tunay na ugali natin sa ibang tao, sa tingin nyo, ano sasabihin nila? So, yun yung facade natin. Kaya nga po sa ibang book, ang sinabi, kung sino ka sa loob ng simbahan, dapat yung ka rin sa labas ng simbahan. Kung sino ka sa simbahan, yun din dapat ka sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo. Kung sino ka sa simbahan, yun din dapat ikaw sa work,
sa ministry mo, sa community mo. Kasi may facade tayo. And we need to break this facade in order for us to experience real freedom. Yan. They help us face down lies, and they orient us into the direction of God's patience love. Together, accountability partner walk into the temptation and difficulties in life. Kasi nga, hindi mo kailangan lumaban mag-isa. Kasi may kasama ka. You don't have to go to war alone. You have your battalion, you have your commander, you have your general. Diba? So may kasama ka, but sometimes you need to fight those battles alone. Sometimes. But most of the time, you don't have to fight those battles alone. Kanya mag-e-exam ka. Hindi naman pwede ibang tao mag-take ng exam sa'yo or kukopya ka sa kasama mo. Kailangan mo ikaw mag-exam nun. Ikaw nag-aral nun, ikaw nag-ano. Although tinulungan ka, piniprare ka, ano ka. So, yon. Share the last 10% of them with each other. They let their secrets out, and together they focus on living holy and responsible lives, fueled by the desire for God. Regular and prayerfully companionship becomes a life-changing vehicle of God's grace. Yan ang pinaka-importante po dito. Bakit ito importante sa akin na sabihin sa inyo? Regular and prayerful companion, these accountability partners, become a life-changing vehicles of God's grace so that we may see and experience God's grace firsthand. Accountability partners are particularly valuable for those who are reticent to share struggles, nahihirapan mag-share ng struggles, feel stuck in the faith journey, need help facing temptation, tends to journey alone, and want to grow in appreciation of love in the body of Christ. Yun. So, ito na po yung questions natin. Meron pa po tayong 20 minutes. So, we can still pray. Again, sa gabing ito po, I hope and pray na makakita kayo. Pag-pray nyo kung sino yung magiging accountability partner nyo. You ask God, the Holy Spirit, to push you to the right direction na kung sino yung pwede yung maging accountability partner. Then pray for it, then ask this person to be your accountability partner. Because kailangan po natin yan. We need it. Even I need it. Kailangan ko yan. Ngayon, ang accountability partner ko po, yung Wesley Band ko. Bakit ko nasabi yun? Because I cannot talk to my wife. Kasi pag sinasabi ko sa yung problema ko, nagagalit lang siya. Ang OA mo, yan lang, ito. Diba? Nag-aaway lang kami. Hindi ko naman pwedeng sabihin to sa nanay ko. Kasi, sa ate ko. Kasi magiging OA sila. Ay, bakit ganyan na? So, hindi nakakatulong eh. Ang kailangan ng is yung, alam mo yung taong naiintindihan ka, imo-motive ka, i-encourage ka, i-challenge ka, if needed to i-review ka para maging ma-align yung tama. Yun yung kailangan natin eh. We don't need pity. We don't need criticism, negative criticism. Kasi 'di ba? Alam 'yon, yung nagsasabi ka ng saman loob mo ng concern mo tapos sasabihin, ang OA mo naman, arte mo naman, yan lang. 'Di ba? Parang ang sakit. Hindi mo rin naman kailangan ng pity na kawawa ka naman. Hindi mo kailangan nun eh. Ang kailangan natin yung people who will motivate, encourage, challenge, and rebuke us if needed out of love. That's what we need. Now, the first question, i-chat ko na lang po yan kung meron po kayong chat. Baka maubos po. Naubos na. Load. Okay. First is, who do you talk to about your spiritual life? Pwede po kayong mag-unmute or i-chat po yung mga sagot nyo. Who do you talk to about your spiritual life? Ako po, to be honest, sa ngayon wala. Meron dati. Pero ngayon wala. Ngayon, bakit? Again, sinabi ko nga, diba, meron akong experience. May bad experience ako noon. So, dati may mga nakakausap akong co-pastors. Pero yung mga pastor na yun, naging busy na masyado, hindi na kami nagkakaroon ng time to talk to one another.
Minsan chat-chat na lang pero hindi na yung katulad dati. Because of the busyness, ng responsibilities ng bawat isa. But kayo po, who do you talk to about your spiritual life? Ako minsan si Mami. Minsan si Faye. Pag hindi siya, pag okay siya. Pero madalas si Mami sinasabihan ko. Minsan di nakikinig. Minsan walang pakialam. Pero most of the time, nakikinig naman siya. So, si Mami usually nagiging kinakausap ko about spiritual life. Kayo po, kung nahiya pa kayo, it's okay. You don't need to answer naman. But, I hope and pray na magkaroon kayo ng itong reflection question na to is mapag-isipan nyo po kasi kailangan po natin eh. Meron ka bang accountability partner? Hindi naman kailangan asawa mo. Because most of the time, hindi mo kayang sabihin sa asawa mo yung gusto mong sabihin. Kasi minsan yung asawa mo yung problema mo. Diba? So, ibang tao talaga to most of the time. Unless sobrang close kayo ng asawa mo na wala kayong sikreto, wala kayong tinatago sa isa't isa. But I don't believe that every one of us has that luxury na ganun yung relationship mo sa asawa mo. Dapat ganun. But it's hindi siya hindi siya for all eh. Sad to say, hindi siya for all. Now, the next question is, are you comfortable sharing your faith journey with another? Lalo sa accountability partner mo. Ako okay. Ako talaga, inaano ko talaga po yan. Nakikita nyo naman eh, na my life is an open book. And sinasadya ko talaga maging open yung life ko para sa ibang tao. Para makarelate sila sa akin. Para, ayun, alam mo yun, na, kahit pala si pastor nahihirapan sa ganito, nag-i-struggle sa ganito. Next question, reflection question is, who has helped you grow in love and trusting God? Mostly, ito, leader mo, asawa mo, pastor mo, di ba? Next is, who has he or she helped you? Di ba? Next is, where are the growing edges of your faith? How do you pray about them and live them out? And what are your besetting weaknesses, addiction, fears, and temptation? Who is praying with you and for you about these things? Kailangan meron tayong accountability partner. Kailangan may nagpipray para sa atin. Ngayon, good news, kami ni Mami and Pastor John Ray, pray for you. Nagpipray kami palagi para sa members natin. Sa church, sa office, sa members natin, sa leaders, we are regularly praying for you. But again, hindi kami manghuhula. Kailangan din namin malaman kung anong kailangan yung prayer request. Kaya nga, madalas nagtatanong ako, may prayer request po ba kayo? Minsan may nagme-message, madalas wala. So, pinagpipray na lang natin in general. But, it is really important for us Christians to pray for one another. Prayer is very important. Prayer is very important because we believe that prayer is effective, prayer is efficient, prayer is powerful, prayer is relevant, and prayer works. And we need prayer, especially for one another. Paano po kung darating ang time na nawala ka na gana mag-pray? Struggles, may time din na wala kang masabihan pag nag-pray ka. Maraming pumapasok sa utak, nawawala yung... Yun! Kaya ngayon, kailangan mo may accountability partner ka. Sabi mo dito is, struggle, may time din, wala ka masabihan. Ibig sabihin, wala ka accountability partner. Because kung may accountability partner ka, may masasabihan ka. Now, for the first question na, paano pag wala kang gana mag-pray? Most of us, even me, experience this na ayako mag-pray. I don't want to pray kasi alam mo yun, may mga doubt, may mga fears na, but buti na lang may mga tao na nag-i-encourage at nagmo-motivate pa rin sa akin. Katulad kung mapansin nyo po, meron akong post, may recent post ako, Lord heal me from my kasi may sakit ako noon, pero again, may mga tao talaga na walang desensitive na ang sinabi sa akin, pansin ko every time na may gagawin ka sa office, lagi ka nagkakasakit, parang ganun. So talagang ako noon, nabuisit talaga ako noon. And talagang buisit ako na gusto kong kunin ka na ni Lord.
Akin na lahat ng ano, di ba? Pero I'm happy na may mga tao, out of nowhere, may mga tao na nagme-message sa akin, Pastor, I'm praying for you. Kakayanin niyo po yan. Nung nabasa ko yung message nila, medyo gumaan yung loob ko. Medyo, although masakit yung ulo ko, masakit yung katawan ko, masakit yung paa ko, masakit yung basta sakit ng katawan ko noon, tas ang sama ng pakiramdam ko noon. Pero pinilit pa rin ako magpunta sa office, mag-drive. Ayaw ko nga mag-drive eh. Hindi ko nga na-drive yung anak ko, na-drive ko pa sila. Talagang, para lang tumahimik, inano ko talaga, parang tiniis ko yung sakit. Nagtrabaho pa rin ako kahit masakit yung ulo ko. Anyway, yung venting out na yon. So last question is, how do you celebrate and share God's work in your life with others? Again, if may accountability partner ka kasi, nagkakaroon ka ng opportunity to vent out. And because you're venting out na you're not afraid na ma-judge ka, ma-ridicule ka, ma-prejudice ka, na trusted mo yung tao na pinagsabihan mo, may pagkakataon ka na ma-encourage, ma-motivate, and ma-challenge. And if needed, lalo na pag trusted mo talaga itong taong to, pwede kanyang i-rebuke out of love. Okay? So, dyan na po tayo nagtatapos sa ating first, Ngayon, again, tell me what you think. If you like to continue this kind of studies, or balik tayo sa regular programming natin, how we do prayer meeting. So, but ito kasi parang nakita ko kailangan talaga natin to because I myself is looking for accountability partner. Sad to say, wala pa ako nakikitang tao or nakikitang individual na pwede kong masabing accountability partner ko na talagang nagiging solid. So I'm praying, struggling pa rin ako, pero I praise God that He will give me na yung taong kailangan na makilala ko para maanohan ko to. So okay, mayroon pa tayong 10 minutes, tayo po yung magdasal na. So may mga prayer request naman po dito. So ako na po magpe-pray para kay Rika. And teka, ganito gawin natin. Si Mami, pag-pray mo sila Mama. Sila Mama, pag-pray si Ate Chris. Si Ate Chris, pag-pray si Ate Mila. Si Ate Mila, pag-pray si Ronald. Si Ronald, pag-pray si Kuya Jun. Kuya Jun, pag-pray mo si Ate Junilyn. Ate Junilyn, pag-pray mo ako. Ako magpipray kay Rika, ako rin magpipray kay Mami. Then I will close us in prayer. Okay po ba? So, sila Rika po, nawala na ata sila ng load. Okay, so ulitin ko, Mami, si Mami, pagpipray sila Mama, Papa. Mama, Papa, pagpipray mo si Ate Chris. Ate Chris, pagpipray mo si Ate Mila. Ate Mila, pagpipray mo si Ronald. Ronald, pagpipray mo si Kuya Jun. Kuya Jun, ipagpipray mo si Ate Junilyn. Ate Junilyn, pagpipray mo ako. Tapos ako po magpipray kay Mami and magpipray kay Rika. Okay po? Wow. Alright, so tayo po Pastor John Ray, Pastor Mickey. Yes po. Anong prayer request ni Sister Mickey? Ate Junilyn, ano daw prayer request niyo po? Sorry, Ano meron po sa taas? Santas. Prayer request, family and friends, salvation, spiritual growth, transformation, and conviction, financial freedom, debt free. Nasa taas po banda, bago, after. Mickey, 8 minutes na lang. Si Christine nakikita ako. Sige po, ipag-pray po na. I-ano na lang, ma. After po ng Gandalin Galapon, after po ni Mama Papa na prayer request, si Ate Junilyn po, bago kay Ate Mila. Sorry, hindi talaga makakita. Pasensya na. Sige po, i-chat ko na lang po ulit. Ate Junilyn, ayan. Kay Ate Junilyn po ito. Alright. So, yan po. Kuya Jun, nakita nyo na po. Okay, ako po, prayer request ko yung church natin and yung studies ko sa APNTS and yung aking health kasi tagal na akong di naka-gym din. So okay po, meron po tayong 7 minutes. Bilisan na lang po natin siguro. Mami, ikaw na po mag-start. Okay, let us pray. Panginoon, pinag-pray po
po sa gabing ito ang prayer request ni mga Galapon family. I-bless mo po sila, Panginoon. Ang prayer request po nila ay good health to everyone, daily and financial provision, God's protection of everyone, sustaining grace, face board exam, the Guzman family, and Gian work. Lord, i-bless mo po sila, Panginoon. Ano man po ang prayer request nandito, Lord, pinabayan na po namin sa inyo dahil alam namin you are in control of everything. Kaya, Lord, please answer their prayers. Maraming salamat po, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ma? Pa? Mama? Pa? Kayo na po? Pa? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, nanalangin ko sa inyo. Ang mga panalangin ni Christine Diva Bonos, Panginoon, sa oras nito, sa kanyang mga panalangin about sa abot sila sa ilang milestone ng One Assurance Review ng ended December 31, 2023, on this schedule from October 7 to 11. Please pray for God's guidance and favor throughout the review process that the board accountants One Assurance and the pinagpangan. Maamahan ko nila minimal corrections, Panginoon. At sana makita din po ni Panginoon yung joy of hard work, nights, and sacrifices, at panalangin ng Panginoon. Efforts will not be in vain, Panginoon. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, ang wisdom, clarity, and focus sa kanilang team na paano po nila na team deliver to address and issues that arise simply, at sana rin po, Panginoon, magkaroon sila ng God's peace, magkaroon sila ng peace po, Panginoon, sa kanila, at sa peace po, Panginoon, through this review, Panginoon, na allow po para makita po ang fruits ng kanilang labor. Lord, mahala sa lahat, Panginoon, lagi ng isip, Panginoon, pinalangin po sa Espiritu ng lahat ng ito, ang isang panalangin sa matamis ng alay ng Jesus. Amen. Okay, next po. Ate Chris? Let us pray. Lord, pinagpipray po namin sa Ate Mila. Ingatan mo po ang kanyang pamilya at pagalingin ang kanyang mga apo na may sakit. Hinihiling din po namin na sana mawalan ang kanyang ubo at patuloy na bigyan siya ng kalakasan. Dalangin din po namin na lagi mong bantayan ang kanyang bunsong anak na ilaliw siya sa masamang impluwensya ng barkada. Naway maramdaman niya ang iyong presensya at pagmamahal sa bawat araw. Salamat po sa iyong mga biyaya at sa mga sagot sa aming mga dasal. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, next po. Timila? Panginoon, salamat sa gabing ito. Pagpipray ko sa iyang prayer request tungkol sa mama niya. Ingatan mo mama niya nga umuwi sa Mindanao. Iparating mo siyang ingatan mo ang buong pamilya ni Ronald. Amen po. Ronald? Our Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa araw na inyong binigay. Maraming salamat, Panginoon ko, sa binibigay niyo po niyong grasya, o Panginoon ko, sa mga pang-araw-araw, Panginoon ko, Lord. As we pray, Panginoon ko, para sa family po ni Brother June, Panginoon ko, gabayan niyo po sila, Panginoon ko, na kayo po ang pumagitna, Panginoon ko, sa kanyang family, o Panginoon ko. Guide niyo po sila, give them, Panginoon ko, the financial blessings, Panginoon ko, na at bigyan niyo po, Panginoon ko, at gabayan niyo po sila, lalo na sa kanilang journey, Panginoon ko, sa kanilang spiritual. Ito po kami sa dalangin, Panginoon, sa inyong matamis na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Kuya Jun? Kuya Jun?
Ama namin sa langit, may po kami nagpapasalamat sa inyong presensya at sa amin pong natutunan ngayong gabi. At nilalapit ko po ang aking kapatid na si Junilyn sa kanyang mga naisin, lalo po sa spiritual growth, transformation, and conviction ng kanyang mahal sa buhay at maging sa kanilang financial freedom at debt-free, naway tulungan sila sa kanilang financial na pangangailangan sa araw-araw. At hinihingi ko ang kalakasang spiritual at physical para sa kanya at para sa kanyang ina, naway niyo pong hapuin ang kanyang katawan upang gumaling na po. At ganun rin po sa iba namin mga kapatid na may sakit. At naway ang kanyang anak ay bigyan ng sapat na karunungan. At lagi niyo pong ilalagay sa mabuting kalagayan ng kanyang asawa at magkaroon po ng kapayapaan sa buong mundo. Ito ang lang sa pangalan ni Jesus. Junilyn, thank you. Junilyn? Yes, Lord. Hallelujah. Jesus.